Hello po, ito po yung katanungan na hindi ko alam kung sasagutin ko pa ba kasi parang napakarami ng participation ng maraming tao tungkol dito, and then napakarami na din pong mga inputs na nakita ko sa social media. So sabi ko, siguro wag ko nang sagutin. Pero meron pa rin pong request na ang sabi niya kung pwede daw i-share ko naman yung opinion ko in Tagalog. So sabi ko, sige, pilitin po nating sagutin yan. So ito po yung usapin tungkol dun sa Juvenile Justice and Welfare Act, no? So tinatanong nila kung dapat na daw ba talaga itong baguhin o dapat daw ba talaga nagawin na yung proposal ni Senator Robin Padilla. So ito po yung batas na iniuugnay nila kay Senator Kiko Pangilinan. Well, syempre, mainit po yung usapin na to, no? Kasi this is after the incident na sangkot yung mga minor de edad, lalo na yung, alam mo na, kaso ng karahasan sa school sa Tacloban. Gusto ko pong tingnan ito na hindi gamit yung emotions, kundi gamit yung batas, yung facts at yung common sense, no? Unang-una po, linawin po natin yung isang malaking misconception. Hindi po totoo na dahil sa batas na ito ay pwede nang gumawa ng krimen yung mga bata nang walang pananagutan. Binasa ko tong mabuti. Sa ilalim po ng Republic Act 9344 at ng mga sumusunod na amendments nito, ang bata po na 15 years old pababa ay exempt sa criminal liability pero hindi po siya exempted sa intervention. Samantalang yun pong mga higit sa 15 years old pero mas mababa po sa 18 years old ay pwede pa rin pong managot kung mapapatunayang kumilos sila ng merong discernment o alam po nila yung tama at mali sa ginawa nila. So pwede pa din po silang maharap sa legal proceedings, depende po sa kaso, no? Hindi rin po nawawala yung civil liability. So mali po yung mga balita na nawawala na daw yung karampatang parusa para sa mga batang ito. So hindi po ito free pass para sa mga bata. Ang tunay pong layunin ng batas ay rehabilitation, intervention at prevention. Ang prinsipyo po noon ay very simple, no? Kapag halimbawa po yung isang bata ay halimbawa napunta sa krimen, ang unang tanong ay hindi agad paano natin siya ikukulong. Dapat ang unang tanong natin, bakit at paano siya napunta rito? Bakit siya nakapag-commit ng crime? May kapabayaan ba yung magulang niya? Meron bang bullying? May sindikato bang gumagamit sa kanya? May mental health issue ba yung bata? May failure ba sa paaralan o sa community? Yan po dapat yung philosophy ng batas. And it was also explained by the Juvenile Justice and Welfare Council. Ngayon naman po, pumasok si Senator Robin Padilla. Way back in 2025, naghain po siya ng Senate Bill 372 na naglalayang ibaba sa edad na 10 yung minimum age ng criminal responsibility para sa mga minor de edad na masasangkot sa heinous crimes, no? Kagaya po ng murder, rape, kidnapping at iba pa pong mabibigat na krimen. Well, kung titingnan po natin ng mabuti, maiintindihan mo kung bakit may mga tao talaga na sumusuporta rito. Halimbawa po kasi kapag may 13-year-old na nakapatay, kapag meron pong 14-year-old na merong daladalang baril sa batang edad niya, kapag may 15-year-old po na sangkot sa brutal na krimen, natural lamang po na magalit yung publiko. Di po ba? Natural lang na merong magsasabi na kung marunong gumawa ng krimen, dapat marunong ding managot. And honestly po, may logic din naman po doon talaga. Pero, syempre, dito po pumapasok yung mas malalim natin na katanungan, no? Kapag po ba ibinaba natin ang edad mula 15 papuntang 10 years old, mapabawasan po ba talaga yung krimen? O mas madadagdagan lang yung bata na mapapasok sa criminal justice system? Kaisipin po natin, ang batang 10 years old na nakapatay, ano ba talaga yung problema dito? Yung edad niya? O yung katotohanan na nakahawak siya ng baril sa murang edad niya? Yung edad po ba niya? O yung katotohanang walang nakapigil sa kanya bago mangyari ang krimen? Yun pong edad niya? O yung bullying, kapabayaan, abuse, droga, gang influence, at social failure na nagtulak po sa kanya para gawin yung krimen na yon.
Dahil kung ang ugat po ng problema nasa bahay, paaralan, community at pagpapatupad ng batas, hindi naman po automatic na sagot yung pababain mo yung edad. 'Di ba? Para po yung may tumutulong tubig sa bubong ninyo, tapos ang inayos mo yung sahig, imbis na yung bubong, hindi mo inayos yung pinagmumula ng tulo. At ito po yung tingin kong pinakamahalaga na punto sa buong debate po dito, no? Masyado po tayong nakafocus sa parusa. Hindi po sapat ang usapan tungkol sa prevention. Hindi po sapat ang usapan tungkol po sa mental health. Hindi rin po sapat ang usapan tungkol sa bullying. Hindi rin po sapat yung usapan tungkol sa accessibility ng armas. At hindi po sapat yung usapan tungkol po sa parental accountability. At lalong hindi po sapat ang usapan tungkol sa mga batang ginagamit ng mga kriminal na sindikato. Kaya kung tatanungin po ninyo kung alin po yung mas logical, ang sagot ko po, hindi po Kiko at hindi Robin, no? Hindi naman po ito basketball game, hindi po ito loyalty contest, kasi parang ganun lumalabas. Ang mas logical po, panatilihin po natin ang prinsipyo ng rehabilitation ng Republic Act 9344 pero ayusin po natin yung loopholes o butas nito. Palakasin po natin yung intervention programs. Palakasin po natin yung bahay pag-asa facilities. Palakasin po natin yung psychological evaluation. Palakasin po natin yung school security. Palakasin din po natin yung anti-bullying enforcement. Palakasin din po natin yung pananagutan ng mga magulang at guardian kapag meron pong malinaw na negligence na nakita. At para po sa mga heinous crimes, siguraduhin po natin na mabilis, seryoso, at mahigpit po ang discernment process para hindi po nagagamit ang edad bilang panangga ng mga taong alam na alam naman po nila yung kanilang ginagawa. So sa madaling salita po, hindi po natin kailangang pumili sa pagitan ng pagiging malambot at pagiging matigas. Ang kailangan po natin ay maging matalino at wise tungkol dito. Dahil ang tunay pong sukatan ng isang batas ay kung gaano ito kahigpit. Ang tunay pong pag-measure nito o sukatan talaga nito ay kung gaano po ito ka-epektibo o ka-effective sa pagpigil sa mga susunod pang magiging biktima. And sa punto pong yan, mas mahalaga pa rin pong ayusin natin yung sistema kesa po simpleng basta ibaba po natin yung edad.